Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Pulya, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal po Hesus Kristo at gabay ng kaliwan ng Biblia ay hindi sa issue ng support anti-smuggling law. Pinirmahan ni Pangulong Marcos ang bagong batas na Republika o RA 1/2022 for the Anti-Agri-Economic Sabotage Act. Layo ng batas na ito na masupil ang agricultural smuggling, hoarding, profiteering at cartel at financing of these crimes. Ito ay pawang economic sabotage. Ito yung tinungahin topic natin ngayon na nagpasa ng mabigat na batas ngayon ng ating Pangulong Marcos, kapipirma pa lang yan ito karang araw, against sa economic sabotage. Ano ba yan? Yung nabagit natin, smuggling, hoarding, profiteering. Kapag nahuli, mabigat ang parusa. So, ang mga parusa sa krimen na ito ay lifetime imprisonment at fine na 5 times ang bod na produkto. Lifetime imprisonment, reclusion perpetua ang parusa sa smuggling, yan, hoarding, tapos ay profiteering, cartel, yan. Tapos mapa, 5 times sa halaga na kanilang smuggle, kanilang inord. Binalaan ng Pangulong Marcos sa mga smuggler sa gumagawa ng krimeng nabanggit sapagkat sila ay susupilin gaano man sila kalaki. Ang pamalaan ay nawawalan di umano ng 3 bilyong kita dito. So binala ng ating Pangulong Marcos na masusupil itong mga itong uri ng krimen. Kinatuwa naman ito ng Agrisec, kanyang sinuportahan si Pangulong Marcos sa pagsupil sa magumagawa ng mga krimen na ito. So yan, mayroon ng pangil ng ating batas para bigyan ng mabigat na parusa yung mga kriminal ngayon. Implementasyon na lamang ng kulang o kung paano ito masusupil at mahahanap yung mga kriminal na yan. So ngayon ang Critics Promotions, yung ating People's Anti-Crime Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala ng justisya at karapatang pantao. At dito sa issue nito ng pagbasa ng bagong batas na RA 1/2022 or Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ay ating maigting na sinusuportahan at makisa ang lipunang Pilipino upang ang ating ekonomiya ay hindi maabuso ng mga smugglers at hoarders at iba't ibang mga sinusupil ng batas na ito. Sinusuportahan natin yung batas na yan ng Marcos at sana suportahan din ng lipunang Pilipino at tulungan nila to implement the law para masupil yung mga ganyan, para hindi tayo nahihirapan sa pamumuhay na nagkakaroon ng inflation, nagkakaroon ng kakulangan dahil nga dun sa cartel at saka yung mga smuggling. So nakokontrol nila yung prices to go up to go down, o nakokontrol nila yung mga commodities kung ito ay magiging available sa market ito o hindi, yung mga ganyang klase ng mga smuggling o yung ganyang klase ng krimen. Kaya dapat suportahan natin ang ating batas dyan. So sa bigat ng parusang ipapataw sa mga kriminal na gagawa nito ay mababalaan sila sa klase pitins na habang buhay na pagkakakulong at multang 5 beses na kanilang inismuggle na produkto. Yan. Sana mabalaan yung mga kriminal na yan. At yung ating nasa pamalaan, sana hindi naman sila malalan ng mga yan. Sapagkat kung mabigat ang krimen na yan, mabigat din ang lagayan. Kaya dapat ay maging matibay ang ating nasa pamalaan, yung mag-i-implement o yung ginawang team dyan para to implement that o si makakahuli niyan, so sana sila ay hindi malalagyan para masupil, may pataw yung parusa at maparusahan, mawala yung mga ganyang klase ng krimen sa mga para hindi maghirap yung Pilipino doon sa kanilang mga bilibiling agricultural ng mga produkto at usually sa pang-araw-araw ay kaakibat natin yung agricultural product na yan sapagkat tayo naman ay dyan umaasa at dyan tayo kumakain sa agri. Hindi puro kahit pa sabihin natin na puro dilata nga kainin natin, eh dyan pa rin magagaling. So kaya kailangan ay tumulong tayo at suportahan yung batas. So ang ating pamahalaan ay paigtingin ang pagpapatupad ng batas na ito
upang ang ating bansa ay hindi masabotahe ng mga ganitong krimen. Sa gayon ay hindi nila makokontrol ang bilihin para pahirapan ang mga Pilipino at magkaroon ng kita ang ating magsasaka mula maliit o ang agri-production. Mula maliit hanggang sa malakihan. So yan, kung makokontrol yung mga smuggling na yan, ay magkakaroon ng maayos na hanap buhay yung ating magsasaka, yung mga maliliit na magsasaka at maging yung may malalaking sakahan para sila ay kumita, pagbigyan ng trabaho dun sa kanilang agricultural land na kumukultivate para ng Pilipino. So naway gabayan ng ating Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo at pagliwanagin sila. Sa gabayan ni Banal na Santa Maria, titigil nila ang masamang gawain na ito at magbago na sila. Ang pamahalaan naman ay ang kaligtasan sa kanilang authority at pagsupil sa mga ito. Yan. So sana gabayan tayo ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo, gayon din ng Banal na Santa Maria. Maliwanagan yung mga smuggler na yan, yung mga gumagawa ng hoarding cartel, at magbago na kayo ng linya. Mag-legal na kayo, magnegosyo kayo ng wasto, at doon kayo kumita. Para huwag niyong pahirapan ng lipunan ng Pilipino, huwag niyong pahirapan ng pamahalaan sa kanilang pamamahala at ang lipunan ng Pilipino na lalo naghihirap kung inyong kukontrolin ng peke niya. So, magbago na kayo ng linya, maliwanagan kayo, magkaroon kayo ng matinong hanap buhay o matinong negosyo na kikita kayo ng sapat at kahit yumaman pa kayo, ang mahalaga, patas ang inyong ginagawa, yung pagninegosyo. Ngayon, muli ay ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay gumay sa ating lahat mula pamahalaan at lipunan ng Pilipino, yung pamahalaan, mamahalan na mabuti, matuwid, tugulin yung karapatang magtawa, mamahalan ng patistisya, iwasan ng pang-aubuso, katiwalian, at iba't ibang uri ng kasamaan sa pamamahala. Yung mamaya, sumunod sa pamahalaan, huwag gumawa ng krimen, suportahan yung mabuting pamamahala, karapatang pantao at patas ng justisya. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng patas, maunlad, mapayapa, higit sa namang uri ng kapahamakan. At higit sa lahat manampalataya tayo sa Panginoon Diyos, magsusunod natin ang mabuting balita ng magaan kung tayo ay nakapamumuhay ng magaan. Magandang hapon sa inyo lahat. Sana naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa libong ito. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.